Ayan, magandang oras sa inyo mga kapatid, no? Meron lang tayong lilinawin ngayon, no? Yung patungkol po sa mga sinasabi po ng ibang sekta, no? Na iba ang pananampalataya na ang mga ribulto o mga santo na may ribulto ay Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. So, atin lang pong liliwanagin yan, atin pong patutunayan yan na kung talaga ba ang mga ribulto ng mga santo, no, ay Diyos ng mga Katoliko. So, hingin po natin ang pagpapaliwanag sa ating kapatid na si Brother Joe, no? Siya po ang magpapaliwanag ng mga bagay na yan. So, pasok, Brother Joe. Ayan po, Brother Joe, at ipaliwanag niyo po ang patungkol po sa mga ribulto ng ating simbahang Katoliko. Mga kaibigan, ang mga katanungan kong ito na tungkol sa ribulto, mayroon lang po akong pasiunang sasabihin sa inyo na ang pagpapaliwanag ko, ang liwanag na may ibibigay ko, pagpaliwanag doon sa mga tanong kung bakit bawal ba ang mga ribulto na nasa simbahan ng Katoliko. Yun nga po, ang masasabi ko, ang magiging paliwanag ko, kahalintulad ng ilaw na digas. Hindi po ito malinaw na maliwanag. Maliban kung ang tao walang diferensya sa mata, kahit na ilaw na mahinang klase, maliwanag pa rin sa paningin niya kung walang diferensya sa mata. Pero kung mayroon, kahit na po napakaliwanag na ilaw na katulad ng mga bombilya, mga fluorescent, ay hindi rin niya makikita. Yun dapat makita dahil po sa may diferensya ang kanyang mata. At tulad din ng halimbawa na maririnig mo ang mahinang salita, maunawaan mo ang mahinang salita kung ang tenga natin nakakarinig ng tama. Pero kapag tayo ay may diferensya sa pandinig, hindi po natin mauunawaan kung ano po ang totoong sinasabi noon kasi malabo po sa ating pandinig. Kaya po nga aking may bibigay na paliwanag, ipagpauman ninyo kung sakaling maliwanagan kayo o hindi kayo maliwanag, kayo na po ang bahalang umunawa at pasensya na kayo. At ito lang po ang masasabi ko na paliwanag tungkol sa mga ribulto. Kung minsan po kasi ang ribulto binabatikos ng iba't ibang pananampalataya, gawa nga po nung nakasulat sa Biblia na ipinagbabawal ng Panginoon ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na mga nililok ng mga kamay ng tao. At yun po, totoo yan na nakasulat po sa Biblia na bawal tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Na ang ipinagbawal po ng Panginoon, ang paglilok po ng mga bagay sa imahinasyon ng tao na wala pong katotohanan. Yung nilikha niya, katulad ng isang pagano na pagkatapos niyang mangahoy doon sa bundok, may sumubra doon sa panggatong, inililok niya at sinamba niya yung nililok niyang na kahoy na sumubra sa panggatong na ginawa ng Diyos. At sinamba niya na talagang para sa kanya, Diyos niya yun. Yun ang ipinagbabawal ng Diyos, yung pagsamba sa walang katotohanan. Tulad po halimbawa na tayo, halimbawa, pamilyado o binatag talaga
o may asawa, o may anak. Halimbawa po kayo lalaki, makita po ng asawa ninyo yung inyong wallet, mayroong ibang litrato ng babae ron na kaakbay mo, kaakap mo, na hindi siya. Ano po kaya ang mararamdaman ng asawa ninyo? Hindi po ba maninibog po siya? Sino yan? Ano, diba? Dahil ang larawang yon, hindi siya na nakasave dyan sa wallet mo. Na? May nakasulat pa rin na, I love you. Ngayon, magagalit yun. At ganoon din naman kung sakali na yung asawa mo may wallet at na-discover mo sa loob ng wallet niya na may laraw, may litrato siya ro ng ibang lalaki na kaakbay kaakap niya o kaya nakahiga doon sa higaan na walang mga saplot, anong maramdaman natin? Gagagalit tayo. Sino yun? At ikaw nagtaksel sa akin. Ang Diyos ay mapanibuguin. At hindi lang naman ngayon ang Diyos ang mapanibuguin tayo, pero ang panibugo natin wala sa lugar. Kasi nga, hindi natin nauunawaan ang tunay na kahulugan. Ang tunay na ibig sabihin nung ginawang larawan. Ang ginagawang larawan ng mga tao na ribulto na nasa loob ng simbahan ay idinideklara yan na yan larawan sa ganong santo. May mga pangalan yan, may kakilanlan yan kung sino yung santo na yan, kung sino yan, kung may araro at baka na hawag yan, si Labrador yan, kung may aso, si San Roque yan, ganon. Yan yung kakilanlan, patandaan ng mga tao na sumasampalataya sa Diyos at tunay silang mga alagad ng Diyos dahil sila ay nagpapalaganap ng mabuting balita. At marami yan sila. Ngayon, ang mga galamay ng Panginoon na nagkaroon ng mga ribulto na inilalagay dyan sa simbahan ng mga Katoliko, hindi yan po mga Diyos. Yan po ay mga santo, mga tagapagpalaganap ng mabuting balita. Kaya tulad ng isang bayani ng ating bansang Pilipinas, ginagawaan ng ribulto sa kanilang mga nagawang kabutihan sa ating bansang Pilipinas. Sa atin namang mga pananampalataya na Kristiyano, iyaan yung mga tao na naging santo, tinawag na maging santo kasi handa silang magpakamatay para sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ngayon, kinu-question natin yung ribulto na yan bawal. Totoong bawal yan. Kung ang ribulto ni San Roque, igagawin mo siyang Diyos. Kikilalanin mo siyang Diyos. Ay tatandaan lang natin yan, anuhin natin mabuti, pag-isipan natin mabuti. Kapag ibang tao ang naipakilala mo na ibang lalaki o babae man ipakilala mo na yun ang asawa mo, pero hindi yun ang asawa mo, magagalit yung tunay mong asawa. Kaya kapag sinamba natin ang larawan ng santo, isip kapalit ng Diyos o dinidiyos natin yung larawan, ay yun ang gumagana yung panibugo ng Diyos. Pero bakit ba natin nalaman na ang kakilanlan o palatandaan ng kabanalan ng Diyos hindi pala bawal kung ilagay natin ito, ang mga ribulto ng mga banal, kung ilagay natin ito diyan sa mga simbahan, ay hindi bawal. Bakit hindi bawal? Kasi nga inutos ng Panginoon
na gumawa ng 2 kirubin upang ilagay doon sa templo at doon ilagay sa luklukan ng awa ng Panginoon. Ang ibig sabihin, tanda na yung 2 kirubin na, siyempre, banal yun, mga anghel yun tanda yun na nandoon yung kaban ng Diyos, yung ang ibig awa ng Diyos. No? Iyon ay palatandaan. At yun namang mga imahe ng mga santo o ano-ano pa na doon sa panahong yun, sa lumang tipan, kung ano-anong mga nakakulit doon sa loob ng templo, basahin lang natin mabuti kasi sa tanda ko na ito, medyo nakakalimutan ko na yung mga verse, mga kapitulo. Ang natatandaan ko lang, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa at mahalin natin ang Diyos higit sa lahat. Mahalin natin ang magulang natin, mahalin natin ating kapwa. O kahit nga kaaway, mahalin natin. Yun lang ang lagi kong tinatandaan. Bagamat nagbabasa ako, lalo ng kabataan ko pa, malinaw pa yung mata ko, nagbabasa talaga ako. Kaya kahit papaano, mayroon akong mga natatandaan na kinakailangan lang na paglilayang mabuti, unawaing mabuti para hindi tayo magkamali ng akala. Kasi alam nyo ba na sa salitang akala, maraming namamatay dyan. Akala ko, bababaw, yung pala malalim, nalunod, hindi ka pala marunong lumangon, nalunod. Kaya nga, sana, ang tungkol sa rebulto, paglilaya nating mabuti. Hindi yan nakalagay dyan sa loob ng simbahan ng Katoliko para pagrepresenta na yan ang aming Diyos. No? Yan mga imahen. Kung naunawaan natin ang salitang imahen, palagay ko, maunawaan nyo na imahe ng mga santo. Mga larawan lang ng mga santo. Kung baga sa ngayon sa isip natin, yan mga alaala o palatandaan o yung mga, yung para maalala natin na andyan sila, na sila yung tularan natin sila, na naging santo sila, andyan yung mga rebulto nila, no? Na nagpapatunay na sila yan. Sa mga sumusunod, malalaman nilang mayroon palang santo na yaan, ang mga santo na yan na gumawa ng kabutihan, nagpalaganap sa mabuting balita. Ang kanilang mga larawan, hindi bawal na ilagay sa templo o simbahan ng Diyos. Simbahan. Kasi, ang ilalagay sa isang lugar na para makilala na yun, yung lugar na yun, kinakailangan may kakilanlan. Makilala natin sa mga bagay na nandoon. Siyempre, pag nakita na natin yung isang building, pagka nakita na, ganon yung itsura niyan, may flagpole pagkatapos, may mga pisara, pagkatapos may mga upuan ng mga bata doon sa loob. Ano isipin natin doon? Siyempre, eskwelahan doon. Dahil doon sa mga palatandaan. Ang simbahan, kahit malayo ka pa lang, alam na natin na, ayun, yung palatandaan na may simbahan pala doon, kahit malayo, kahit yung tuk-tuk lang, yung cross lang ang makita, ayun, may simbahan doon. Kasi nga, may palatandaan tayo na mga imahe. Ang krus, imahe yan. Sa pagligtas ng Panginoon sa atin, palatandaan yan na sa pamamagitan ng krus, iyan ang gamit ng Panginoon na palatandaan na tayo ay kanyang mga iniligtas. Imahe, o andyan yung krus, no? Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na yung krus na yan, yun yung krus na ginamit talaga ni Kristo, kundi yan, replika na lang nung krus na ginamit ni Kristo, katulad din ng mga tayong tao na gumagamit tayo ng replika kung minsan sa pamamagitan ng mga larawan. Kaya nga, tayo, nangangailangan lang ng unawa. Huwag tayong padadala ron sa bugso ng damdamin na pag narinig natin na, ay,
bawal yan, Diyos-Diyosan yan. Hindi natin kinikilala na Diyos yung imahe ng mga santo. Kundi kinikilala natin na yan tanda ng may mga taong nagmamalasakit sa salita ng Diyos at nagpalaganap hanggang sa sila ay humantong sa kamatayan. Ngayon, kung ang ating kaisipan, iisipin natin na sinasamba ng mga Katoliko yung mga rebulto, doon kayo nagkamali. Dahil ang sinasamba naming mga Katoliko, ang tunay na Diyos ay nasa langit. No? Hindi yung mga rebulto. Yung mga rebulto, tulad ng sinabi ko, na yan mga monumento lamang na tanging alaala ng mga tao na gumawa ng kabutihan, kaya sila ay naging bayani. Iyaan ay mga monumento o mga rebulto ng mga tao na naging santo na nagpakabayani sa salita ng Diyos. Nagpalaganap upang ang salita ng Diyos makarating sa atin nang dahil sa kanila. Kaya naman bilang pag-alaala na sila nandyan noon upang palaganapin ang mabuting balita, gumawa ang tao ng kakilanlan sa pamamagitan ng rebulto para maging alaala na mayroong mga santo. Pero hindi yan Diyos. Yan ang pagkatandaan natin. Pero pagkatapos makikita natin mayroong mga binabasag, minamartilyo, dahil dinidiyos din ang mga Katoliko. Bakit ba pinapangunahan pa ninyo mga Katoliko? Hindi naman yung nasa isip namin na ang dinidiyos namin yung mga rebulto. Hindi ba kayo ang nanghuhusga ngayon na kami sumasamba sa Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng rebulto? Ang pakikiapid niya, pagsamba sa Diyos-Diyosan ang pakikiapid ba may rebulto? Wala, di ba? Pero sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Ang ibig sabihin, ang pagsunod mo sa gusto mo, nais mo, ng kagustuhan mo, yun yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero, hinusgahan mo na, i-judge na ninyo ang mga Katoliko na sinasabi ninyo na ang aming Diyos ay ang mga rebulto. Doon kayo nagkakamali. No? Kasi, kaya lang kayo against doon sa mga doktrina na yan na kami nasa harapan ng mga rebulto, katulad halimbawa ng Santo Cristo na nandiyan sa sentro, sa mga katedral o saan pang mga chapel. Pero, tandaan natin, dayaan ay imahe ng ating Panginoon. No? Rebulto o monumento ng ating Panginoon. Kung minsan alala ko na sa pagbabasa ko sa Mga Hari, hindi ko lang matandaan kung anong versikulo at kapitulo yun, na yung pinupulpog yung mga rebulto, no? Sa mga Diyos-Diyosan. Pero nung madaanan ng mga taga-basag o taga-durog ng mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan, nadaanan nila ang monumento o rebulto ni Propeta Eliseo. Ngayon, sadyang ang Panginoon ayaw niyang ipabasag yung rebulto o monumento ni Propeta Eliseo. Yung tagabasag nagtanong doon sa tagapag-utos na ito bang rebulto ni Propeta Eliseo? Basagin ba namin? Anong sabi ng tagapag-utos? Huwag ninyong pakikialaman yan dahil propeta ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi pala kasama sa ipinadudurog yung mga rebulto ng mga tagasunod ng Panginoon. No? Yung mga propeta. Yung kanyang mga alagad. Ngayon yung mga santo na yan, tanong. Yung mga apostol, sila ba yung mga propeta? Sabihin nyo, hindi apostol. Tama yun, na hindi nga sila propeta, apostol. Pero pag-isipan yung mabuti. Ang bagong tipan, binago ng Panginoon.
Jesucristo. Lahat binago, pero nandoon pa rin. Yung salitang propeta, yun pa rin yung apostol, tagasunod ng Panginoon. Kaya binago yung tawag kasi nga mismo ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ikasama na ng tao na nagmamanda talaga siya doon sa mga apostol. No? Kaya tinawag silang mga apostol, pero sa isang banda, sila ay mga propeta pa rin ng Diyos. Bakit? Sino ba ang Panginoong Hesus? Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kasi siya mismo ang naglinaw niyan na ang Ama at ako ay isa. Ngayon, ang ribulto na talagang kinaiinisan ng iba, ang ibang pananampalataya, nakita ko nga, mayroon pang dinudurog o nagagalit sila o kung ano-anong sinasabi, sa demonyo yan. Nako, mga kaibigan, yun lang ang hirap. Hindi niyo alam kung ano ang mayroon sa wala at kung anong wala sa mayroon. Ngayon, kung nahirapan kayong unawain niya na kung ano bang mayroon sa wala at kung ano bang wala sa mayroon, ito, sasabihin ko sa inyo. Magtatanong tayo dito sa tagapagtanong natin kung ano bang mayroon sa wala, brother. Naunawaan mo, brother, o hindi? Yan lang. Hindi nga naunawaan. Anong meron sa wala at anong wala sa meron. Ngayon, para lubusan nating maunawaan kung anong mayroon sa wala at kung anong wala sa mayroon, ito yun. Ikaw pa, brother, naniwala ka bang may Diyos? Brother, naniniwala akong may Diyos. Nakita mo na ba ang Diyos? Hindi ko pa nakita ang Diyos, brother. Ang ibig sabihin, wala kang nakita na Diyos. Wala. Oh. Pero, mayroong Diyos. Oo, naniniwala akong may Diyos. Oh. Ngayon, kung naniniwala kang mayroong Diyos, ang Diyos nakihalubilo sa atin. Naniwala ka naman doon? Oo, naniwala ako dyan. Pero, hindi siya pinaniwalaan ng iba. Dahil sa ang akala nila na ang Diyos na magkakatawang tao ay isang maringal na tao at hari kilala sa buong mundo. Hindi nila alam na sa kasulatan ipapanganak ang Diyos na magkakatawang tao na isang dukha, isang mahirap lang. Kaya hindi siya pinaniniwalaan dahil nga sa nakasulat din na siya ilahi ni David. Si David ihari ang iniisip ng mga tao na siya isang prinsipe o hari. Pero yun nga, minsan na ang ating pag-iisip na nalilito, no? Dahil nga sa pag mayroon tayo narinig, naniwala tayo ron, kaya nga kung minsan ngayon sa panahong ito, maraming nai-scam eh. Dahil kapag yung pinagkakakitaan, listo yung tao maniwala. Pero pagka hindi na pagkakakitaan, hindi involved ang pera, hindi ka masyadong pinaniniwalaan. Kaya ngayon, ang Panginoon na nagkatawang tao, doon ba sa panahon na siya ay sinakit, nilatigo, nagkadugo ang kanyang mukha? Ang tanong ko sa iyo, brother, na kung ikaw din ay nagbabasa ng Biblia, nung nagkadugo ang kanyang mukha, sino ang lumapit sa kanyang babae para punasan ang kanyang mukha?
Si Santa Veronica. O yun. Ngayon, laking gulat ni Veronica nang bumakat ang mukha ng Panginoon sa kanyang panyong puti. Na ang ibig sabihin, kung hindi talaga guguluhin yung pag-iisip mo, ang Panginoon nagpa-ID kay Veronica sa pamamagitan ng kanyang panyong puti. Kasi kapag ang larawan ng tao, ulo lang, ang ibig sabihin nun, nagpa-ID siya. No? Kakilanlan na hindi pala masama ang magpagawa ng larawan. Kasi mismo ang Panginoon gumawa ng paraan na kung papaano bumakat ang kanyang mukha doon sa panyo ni Veronica na puti. Pero ito tanong, halimbawa ba may na-aksidente dyan? Pinunasan mo ng panyong puti. Sa palagay mo kaya ang pagsabi kasi pinunasan walang direksyon yun Kung saan mo gustong saan yung may dugo, doon mo papahirin. Ang tanong doon, hindi naman sinabing idinaplat ni Veronica yung kanyang panyong puti sa mukha ng Panginoon para bumakat, parang binakat ang mukha ng Panginoon. Hindi. Pinunasan ang mukha ng Panginoon na nagkadugo. At doon, naging bumakat ang mukha ng Panginoon. Ang ibig sabihin, nagkaroon ng larawan ang Panginoon sa pamamagitan ni Veronica. Pero nagulat ba si Veronica? Nagulat siya. Laking gulat ni Veronica nang makita niya na ang mukha ng Panginoon bumakat sa kanyang panyo. Ngayon, yung panyo kayang yun sa palagay natin, wala kayang kapangyarihan yun? Na mismo larawan ng Panginoon at dugo ng Panginoon ang nakadikit doon sa panyo ni Veronica na nandoon pa yung hugis ng mukha ng ating Panginoon. Kaya ang paggawa ng larawan na ginagawa ng tao na ngayon na palatandaan o kakilanlan o alaala ng mga tao na nagpapakasakit upang maipalaganap yung mabuting balita, hindi masama na tayo gumawa ng rebulto o monumento na ilagay natin dyan sa simbahan, kasi nga yan ay kakilanlan na ang lugar na yan lugar ng kabanalan. Kasi yan simbahan, kasi nandiyan yung mga larawan ng mga banal. Ngayon, kung ang isang lugar kaya puno ng mga wanted na larawan, no? Kita mo, mga wanted na nakadikit-dikit doon, anong isipin mo, anong lugar yun? Di ba? Makikita lang doon sa porsyento sa mga kapulisan na doon mga nakidikit yung wanted. Pero nakita mo ba may nakadikit ng larawan ng santo doon na naging wanted doon? Hindi. Kasi nagdepende yan sa kakilanlan ng lugar. Ngayon kung ang ating kaisipan ating lilitukin nang dahil doon sa ating mga naririnig at kung minsan walang nakapagpapaliwanag na sa atin na kung minsan naman pinagsiksiksikan talaga na yun ang mga Diyos ng mga Katoliko, pero yun ay isang paghatol na. Paghatol na yun na ang mga Katoliko sumasamba sa mga rebulto na Diyos-Diyosan. Pero maliwanag yan na hindi mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan yan. Kasi hindi yan rebulto ng walang katotohanan. Ang rebulto ng Diyos-Diyosan, yung rebulto ng walang katotohanan. Yung walang pinagka-rebulto, walang walang kakilanlan kung kanginong rebulto yan. No? Yun ang Diyos-Diyosan. Yung walang imahinisyon mo lang yun na ito yung Diyos. Pero yan yung ginawa ng tao, may kakilanlan lang. Yan. Halimbawa, katulad ng ating Panginoon na mayroon siyang imahe na nakadipa sa krus. Sino ba ang ibang tao na nakadipa sa krus na nagligtas sa atin?
at namatay sa ikatlong araw o nabuhay. Tapos umakyat muli sa langit at naupo doon sa kanan ng Ama. Ngayon, isa lang yan, ang Panginoong Hesus lang. Ngayon, hindi naman natin pwedeng ilagay na imahen yung cross ni Barabas. Siyempre, natural. Bahay, panalanginan, at tinatawag din na bahay ng Diyos. Ang ibig sabihin, kinakailangan ang mga larawan na nandiyan, katulad ng opisina ng gobyerno, na kung presidente ka, andyan yung mga larawan ng senador. Kung gobernador ka, andyan yung mga larawan ng mga